Okay guys, good morning at isang mapagpalang araw sa ating lahat. Sana'y nasa mabuti tayong kalagayan at walang sakit o anumang karamdaman. Okay guys, may simpleng tip po ako na ibabahagi sa inyo. So kung bago ka pa lang po sa channel na to, please subscribe my channel. Then paki-like and share na rin. Then paki-click ng all para lahat ng video na i-upload ko ay updated po kayo. So tara, umpisa na natin. Okay mga kardes, ito po yung ating chamber. So may 4 po na screw yan. So kailangan po natin tanggalin. So detachable po yan mga kardes. So ayan. Okay, shoutout po tayo mga kalkaleros. Shoutout nga pala sa ating group, sa lahat ng members at magiging member pa. Shoutout po sa inyong lahat. Yung gusto nga palang sumali sa group namin, paki-comment na lang sa comment section sa baba ng mga link nyo sa FB or sa Messenger para may add po namin kayo. So shoutout tayo mga brothers. Shoutout sa iyo bro SDB, Kaisen Vlog, Kasinet, Joseph Ligayada, Boy Bakal, Jaime Vlog, Mixwork, Jejali TV, Samford, Sari-Saring Kalikot, Maynard Moraring, Mang Atong, Eric Aguelo, Jack of all trades, Aitang Palaboy, Welderets, Larsky Vlog. So sa hindi ko po nabanggit, paki-comment na lang po sa baba. Then sa next shoutout ko, may sasama na po kayo. So shoutout po sa lahat ng mga kasamahan natin na gumagawa ng kalan. Ito po yung sinasabi kong simpleng tip lang po para doon sa mga beginners natin na gumagawa ng DIY kalan o doon sa mga nahihirapan gumawa ng V-trap. So ito po yung papakita ko sa inyong napakasimple lang po gawin. So kung tinatamad ka gumawa ng V-trap or V-tight para doon sa ating prevention sa smoke, so pwede nyo po itong gawin. Pangit lang po tingnan pero simple pong gawin. So pupukpukin mo lang po siya para maging corrugated po siya. So ayan, pwede na po siya na gawing V-trap. Pero doon sa may mga bender, mas maganda. So ito lang po yung ginamit ko dyan. Pinukpo ko lang para maano siya, mayupi. So dapat ano siya, bilog. Kung wala po kayong ganyan, pwede rin pong malaking pako. So basta po yupi lang po siya, okay na po yun. Ito po yung ating oil regulator assembly with oil tank. Detachable po siya. So ayan po. At meron pa pala akong isang tip na ipapakita sa inyo. Yung nakakabit dito. Yung ating pang sealed. So ayan. Papakita ko po sa inyo kung anong ginamit ko dyan. So kailangan tanggalin po natin muna. So ayan. So nilagyan ko na po yan. So ngayon kapag tinanggal mo po ito na ating passage ng oil, so tatanggalin natin yung mga nakadikit dito sa ating thread dito sa sakit ng pipeline. Kasi kumbaga nadurog na po yan. So ito po mga kardes, ito yung ginawa natin na corrugated na to na pipeline na ito. So
Doon po sa mga tulad ko ha, tulad ko na tamad maglagay ng B-trap. So, ito po gawin nyo. Sa mga tulad ko lang ha. Kasi tamad po ako mag-welding tsaka mag-cutting. Kaya, ganyan ang ginawa ko. Sa awa ng Diyos, umubra naman. So, kung titingnan nyo mga kardes, parang hugis B-type naman eh. Hindi lang masyado halata. Kasi, corrugated siya. May ginawa po ako niyan na B-type dati. So, ito po. So, ayan. Ayan yung una kong ginawa. So, medyo nahirapan ako dyan kasi ang daming cut, ang daming welding. So, kaya naisip ko ito. Ito mga kardes, papakita ko po sa inyo kung ano po yung inilagay ko dito para sealed po siya. Una po ang nilagay ko dito, nagsubok ako, yung Teflon tape. Kaya lang, hindi pa nga nagbabaga yung chamber niya, natuluan lang ng langis, natunaw na. So, nag-leak na po siya. So, ngayon, ang sinubukan ko naman, yung masking tape. So, ayan. Sa una, okay naman siya. Kaya lang, syempre, pag nagbabaga na yung chamber niya, so nasusunog na siya. Kaya, hindi po pwede yung dalawang yun. So, ngayon may naisip ako na pwedeng ilagay dito. So, ipapakita ko po sa inyo. So, ito po. Napapansin nyo, ano po yan? Soft drinks in can. So, aluminum po yan. So, hindi po basta-basta natutunaw yan. Kung init man lang, hindi po siya basta-basta natutunaw. So, ayan po. Magkakat po tayo ng maliit na piraso para mailagay natin doon sa ating thread, doon sa sakit ng ating pipeline, doon sa passage ng oil. So, ayan po. Ganyan lang po kalit, yung magkasya lang po doon sa ating thread, doon sa lalagyan. So, ayan. So, ilalagay po natin yan dyan. Yun po ang magsisilbing pinaka-gasket po niya. O, yan yung parang kumbaga sealant siya. yan po yung mag-sealed para hindi po tumagas yung oil. So, ayan po. So, dapat ilapat natin sa thread niya para pag nilagay natin yung ating pipeline dyan, so madali nating may screw or may kabit. So, yan po mga kardes. So, napakasimpleng tip lang po yan. So, kung hindi nyo pa po alam kung paano lagyan yan, kasi po tulad ko, nung hindi ko pa alam yan, pinipix ko po yan eh. Hindi na po ako naglalagay ng ng thread. So, wine-welding ko na kaagad. Pero nung sinubukan ko ito na aluminum na ito, so galing sa soft drinks na can. So, maganda pala. Kasi nung nag-fire test ako at medyo binabad ko naman, so hindi naman po siya nag-leak. Kaya magandang panlagay. So, kahit hindi na po natin i-fix siya, so pwede na po para talagang detachable siya. So, ayan, kailangan nating ilapat sa thread para pag pinasok natin yung pipeline na yon, so madali nating mapihit.
So ganun po ang style para sealed talaga siya. So hindi po siya makasingaw or tumagas. So ito, ilagay na po natin. So ayan, dapat nakalapat na po siya. Then pihitin natin. So tingnan natin kung straight siya, kung pantay na siya. Kung pantay na siya, so pwede na nating i-lock siya. So pwede natin gamitan ng vice grip para makapihit natin ng maayos. Kasi medyo matigas po yan. Kasi po aluminum po yun eh. Pero ang kagandahan, talagang sealed po siya. So mga kardes, sana nagkaroon kayo ng konting idea dito sa ating simpleng tip lang. Mga simpleng bagay lang po ito. So ayan na po. Naikabit na natin. So ayan, may konting labas lang pero okay na po yan. So ito mga kardes, ikakabit na po natin sa ating tangke dito sa regulator natin. Pero bago po natin ikabit yan, lalagyan po muna natin ng ng Teflon tape tsaka masking tape. So ang paglagay po nito hindi po palapad. Dapat parang ganyan, parang lubid. Yan. Bibilogin mo po siya. Then ilalagay mo po siya doon sa grooves niya or doon sa thread. Yung para mapalamanan siya. So ayan, pulupot natin doon sa may thread. Then pag nalagyan na natin, tsaka na po natin lagyan ng masking tape. So dapat po may masking tape. Kasi po kung Teflon tape lang po, madali po siyang matunaw. So dapat lagyan natin ng masking tape sa ibabaw. Kasi po ang masking tape hindi po natutunaw ng langis. So yan po. So another tip po yan. Kasi nung una po, nilalagay ko lang po Teflon tape. Kaya lang pag tumatagal na, tumatagas na siya. Kasi nung tinanggal ko siya, halos natunaw po yung Teflon tape. Kaya mas maganda pala na merong masking tape. Kasi po hindi po siya natutunaw ng oil. Yan. Ganun po yung diskarte niyan. So matunaw man po yung ating Teflon tape pero yung masking tape hindi. Kasi sa parting yan, hindi na po masyadong mainit yan. Kung umiinit man, hindi siya kayang sunugin. So, yan po. Kakabit na po natin. So, ayan po. Naikabit na po natin. So, ayan na po siya. Naikabit na po. So, hindi na po tatagas ang langis dyan. So, ayan po. Ibabalik na po natin sa frame. So, ayan po. Ganun lang po ka-simple ang pagbalik niyan. Saka yan po yung ating patungan na pinaglalagyan natin ng ng screw.
So, dapat naka-screw po dyan para hindi po gumagalaw yung ating chamber. So, ayan po. Lalagyan na po natin ng tornilyo. So, ayan po. Naikabit na po natin. Then, itong spark plug, kakabit na rin po natin. So, okay. Naikabit na po natin. So, ayan. Mag-fire test na po tayo para makita natin kung working nga yung ating ginawang paraan dito sa ating passage ng oil. Yung ating tinatawag na smoke prevention. So, bago po yun, kabit muna natin yung ating power supply para doon sa ating controller, sa blower. Then, saksak po natin. Yan. Dahil may langis na po doon sa chamber, gagamit po tayo ng tissue paper. So, yan. Ilalagay po natin doon sa ibaba ng spark plug. So, yan. Gagamit po tayo ng gasolina. So, konti lang pong patak. So, ayan po. Then, i-turn on natin yung ating controller sa ating blower. So, dapat nakasagad. Then, i-on natin yung ignition. So, ayan po. One click po yung ating pagpaapoy. So, bago po tayo magsindi, mag-on ng ignition switch, dapat nakasagad yung ating controller para may hangin na kaagad siya. So, ngayon po mga kardes, titingnan natin kung may lalabas na usok dito sa ating breather. Kasi may butas po yan papunta ron sa ating chamber. So kapag may lumabas na usok, ibig sabihin yung ginawa natin na corrugated doon sa ating pipeline, so hindi maganda. Pero kung walang usok na lumabas, so okay. So gumana yung ating discarding Pinoy. So yan po, kinat ko na po ang video na to para hindi humaba. So ang importante lang po dito, yung makita natin yung hinahanap natin na usok, kung may lalabas nga doon sa ating air intake kapag ang langis natin ay naka minimum level na. So obserbahan po natin mga kardes. So ayan po, nasa minimum level na po yung kanyang langis doon sa chamber. So until now po, wala pang lumalabas na usok. So ayan po, palit na po yung kanyang apoy kasi po paubos na po yung kanyang langis sa loob ng chamber. So hanggang ngayon, kung nakikita nyo po, ayan, so wala pong lumalabas na usok. So, ibig sabihin, gumana yung ating ginawang corrugated doon sa ating pipeline. Doon sa ating yinupi. So, kung tawagin ko yan, style tamad. So, okay lang kasi nakatipid ka naman sa kuryente, then nakatipid ka pa sa pagod. So, yan sinasabing discarding Pinoy. So, yan po yun mga kardes. So, ayan po. Wala po siyang lumalabas na usok. So, ibig sabihin nagkaroon siya ng trap, B-trap, kumbaga.
So yan. So hindi siya makalabas. Kasi po may naipon na rin po diyan na na konting oil doon sa ating corrugated na yon, kaya hindi makalabas yung usok. Kahit yung hindi tumagas. Ayan. Wala pong tagas yung ating chamber doon sa linagyan natin ng aluminum. So, yan po yung mga simple tip ko po sa inyo. So, napakasimple lang po. So, sana nagkaroon kayo ng konting idea dito. So, hanggang dito na lang po ang aking video. So, maraming salamat po sa mga nanood at sa mga subscriber ko. So, maraming salamat po sa inyo. And again, good morning and God bless. See you next video.